Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, napansin ninyo nga ngayon karamihan sa aking page, sabi niya, gamit kayo sa Quran, gamit kayo sa hadith ninyo. Ang Quran ang ipaliwanag ninyo. Alam mo ba nga bakit? Ha? Noong unang panahon, pag maglagay akong galing sa Quran, galing sa hadith, ang anong iatake nila? Ang Quran, kopya, Quran may mga bastos, Quran may mga contradiction, ang hadith ganito, ang Prophet Muhammad ninyo ay ganito, ganyan, atake lahat. Pag pag nilagay ko ang Quran, nilagay ko ang hadith, ang life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang makuha natin atake laban sa atin. Ngayon, iniba kong strategy. Ha? Iniba ko ngayon strategy ngayon na pinapalabas ko ang kabalbalan, ang kabastusan sa Biblia nila, may mga pornographic stories, mga fourth adult stories, pinalabas ko, mga contradictions na nandyan sa Biblia, ah, ay ngayon sabi nila naman ay ipalabas niyo Quran. Ang ituturo ninyo ay Quran. Ang ituturo ninyo ay tungkol sa Islam. Bakit? Bistado sila eh. Ha? So yung ang sinasabi, the best defense is offense. The best defense is to attack. Oh? So ngayon, sabi nila ngayon, gamitin niyo ang Quran, gamitin niyo ang inyong hadith, ang inyong Islam, ipaliwanag ninyo. Bakit? Dahil tinitira ko sila sa kanilang mga contradictions. Gaya ng sinabi nila ay Trinity, si Diyos Jesu Cristo, nandoon sa Old Testament, nganto, I am the Alpha and the Omega, nandoon, sinabi, we will make man in the likeness of our image. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. I am that I am. Kumukot sila nga, si Kristo ay doon sa Old Testament, wala pang tao sa mundo, ay nandoon na si Kristo. Sinakyan ko. Sinabi ko dito ay ayon sa Numbers 31 verse 17, 18, sinasabi dito na kill all the women, and leave only the virgins. Sinabi ko ito. Ano naman? Wala na silang magagawa defense. Ang sabihin lang nila, huwag galawin ang aming Biblia. Ang inyo na lang ang Quran ang ipaliwanag. Tingnan mo. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yung mga mamayabang, akala nila hindi ko sila papatulan. Sina-challenge ko ng debate, virtual or face-to-face. Ngayon, anong ginawa nila? Nagtago naman. So ito nga mga kapatid, mag-research tayo sa Biblia nila, sa katuruan nila, ipaliwanag natin ng Islam. Okay? Pagkatapos kung hindi sila makikinig sa atin, aatakihin tayo. Wala tayong ibang magagawa. Ipalabas natin ang kabalbalan ng kanilang doktrina na hindi makatarungan. Imagine, ang anak patayin mo dahil sa kasalanan ng billions of people, mga kasalanan, tapos patayin mo ang sarili mong anak para maligtas sila. Eh hindi ka Diyos. Ano ka, kanibal? Or Dracula, kailangan mo ang dugo. Eh kung Diyos talaga ay mawain, patawarin lang niya lahat ng tao. Bakit papatayin mong anak? Ang isang ama nga papatayin ang sariling anak para ang mga kapitbahay niya ay hindi na maging masama. Walang utak. Walang utak na ama. Papatayin mo sarili mong anak dahil masama yung mga kapitbahay mo para magbago yung mga kapitbahay mo, kasi masasama sila, mga drug addict, mga drug lord ang mga kapitbahay mo, para maging matuwid sila, patayin mo sarili mong anak na walang kasalanan. Oh, yun ang ginawa nila sa Kristo eh. Pinapapatay si Kristo para magbago ra ang tao. Nagbago ang tao? Nagbago ngayon? Mas lalo pang dumadami ang mga loko-loko, di ba? Marami nang manggaganso ngayon. Nga, mula noong si Kristo na pa ako, kumukunti ba? Ligtas na sila? Yung katuruan, mga kabalbalan yung mga katuruan niya. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.